Praise God! Kita na po natin kung alright. Engineer Christian ako. So sa sige na mo ko na nagitay siya title. Dili Pola. Kana yung mga maalaala mo kaya bitaw na style bitaw. Layo pa kayo ang title sa title ko no kay aircon. Aircon man pas. Kung imong basahon otro, binahon otro. Kaya dito sa aircon magpadaplin. Dahil magpabugna, matulog nila ito. Magpaigo sa aircon. Dito siya na dala ni Lord sa aircon. Anyway, praise God! So, ganoon nga po na, as I said, this topic is an encouragement. Honestly, sa ako, encouragement ni siya. Hinaot sa inyo po, encouragement ni siya. Okay. Andam na ba ta? Maminaw? Okay. Inay mong kapad, ayaw ko disorbo ka. Maminaw sa ako. Alright. For quite a long time, ang topic nato karon is common kaayo ni siya na passage. Common kaayo. So, palin po kabli sa inyong my Bibles, if you have your Bibles with you. Kung wala, naabot na sa screen. Okay. In the book of Matthew, chapter 14, verses 22 to 32. Okay. Pamilyar kayo ni siya, permi ni siya nakagamit sa mga mensahe, permi ni siya higsgutan. Okay. Palihog kung kato nag-open silang Bible, unsa ang gihisgutan ana nga passage, kada nga part, Matthew 14, 22 to 32. Muna ang si Jesus Christ nilakaw sa babaw sa tubig. So I'll be reading in the New Living Translation. Okay. Matthew 14, 22 to 32. And it says, immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake. And while he sent the people home, after sending them home, he went up into the hills by himself to pray. And night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind has risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. And when the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" No? And then, in verse 27, but Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then Peter called to him, dali na, focus sa tayo, sugod na ang drama. Peter called to him, "Lord, if it's really you, kung ikaw o Diyos, tell me to come to you walking on the water." And then, in verse 29, "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. And in verse 31, and Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" And when they climbed back into the boat, the wind stopped. Then the disciples worshipped him. "You really are the Son of God," they exclaimed. Ginoong Diyos, ikaw magapanalangin sa mensaheng among pagkapaminawon. Akong gyampo Ginoong na ikaw ay magalamdag sa among una-una sa among kasing-kasing. Na kaning among pagkahiskutan karon Ginoong Diyos, dili lang musulod sa dalungan mo gawa sa pikas, kung dili kaning nga mensahe magapabilin ka namo, matanong sa among kasing-kasing, mutubo nganhi sa among mga kinabuhi, mamunga Ginoong Diyos, na daghan pa makaambit ko pinagi ka namo.
Lord, akong giilang, huwag ko'y mahimo kung wala ka. Gamitay mong alagad Ginoong Diyos. Ikaw lang ang mahimaya sa gamhanan ng ni Ginoong Jesus. Amen. So again, balikan ako ng gamay. Muli nga panahon, nagikan si Jesus nagpakaon sa mga linibo. And after ani, kay kapoy kay sila, isugo niya ang iyang mga disipulo nga tabok na mo, adto na mo dito sa pikas kampi, pagpahulay mo dito. Ingon din siya, muapas ako sa inyo. Huwag po nakabutang sa Bible ba nga, namutana sila nga, Lord, saan mo apas? Nga magbarong ko naman may. Saan man yung apas? Huwag sila namutana. But Jesus already knew, kaya siya may nagpadala sa ila, kabalo na sa daan, na natin sila maatubang nga storms. Na sila maatubang nga kaning mga, kumbaga, bagyo. So, ang inyo na yung ipagsulat ka, bagyo sa kinabuhi ang hisgutan niya. Diba? But actually, dili na mo ang nakakuha sa akong attention. Kaya kanina lagi akong utok, usahay katulba. I don't know kung kinsa sa inyo nakapangutan na ay napangutan na. Kung ipangutan na akong asawa ni gabi lagi, siya po mismo wakatubag. Bitaw niyo. Kaya sa ngayon, when we read the Bible, ang pagbasa nato sa iya, mura lang siya storybook ba? Di ba? Ang pag-follow nato, grabe no, si Pedro, may tabo, may baklay sa tubig, and then pagkahuman, may unload, and then ingon dahil si Jesus nga ikaw, gamay mong pagtuo. Gitabangan niya, giluwas. Mura itong information sa ato. Pero mamutan ako kung ako yung studyhan o tayo, imo ginang himay-himayon. Tanawa ang giingon ni Jesus ka Peter. Pag iyan ang gikuha si Peter, o sa gingon ni Jesus, siya nga, you have so little faith. Now, mamutan ako sa inyo. Kasi makaingon dari ako, pastor, ako pagtuo, gamay rin kayo. Patas ka mag... O, hindi pataas ba? Tingnan naman, kita, may mga kita man, uy, dako po kong pagtuo. Pero una-unaan ninyo, si Pedro nilakaw og tubig, igna ni Jesus, gamay kang pagtuo. Nabantayan ninyo? Ayaw pa mo nakasabot sa akong pasabot ba? Si Pedro, nilakaw na sa tubig. Walay naing tao sa tibok history sa kalibutan nga gimension, nagawas anang magic nga gabaklay ang tubig, duhara. Si Jesus o si Pedro. Then sa di pa ginato pwede i-count si Jesus kay Diyos man siya ito matay po. Ang tao rin nga baklay, si Pedro ra. And yet, nakabaklay sa tubig, ignan pag ni Lord, gamay kay pagtuo. Na, mga ko, kung ang pagtuo nga nakabaklay ka sa tubig, gamay at ubangan sa Diyos, so, sa kakadako ang imong pagtuo, akong pagtuo at ubangan sa iyo. Now, karon nga nakasabot mo sa akong gay pasabot. Mungutan ako, kinsa diri mo pataas mo, ako pastor, mas dako kong pagtuo kaysa kay Pedro, pataas ka ba? Uy, nangahas lagi. Ako dito, mangahas ko eh. Kaya ako sa una, katong yung naninood na ako pangalagad sa Ginoo, ako ulit yung testingan. O Lord, tuugin ko, Lord. Tuugin ko. Na, kaya ni mga tanan. Nakataw mga tuwitang pool, kaya ni mo, Lord. Kaya ni mo. Kaya ni mo. Makabaklay ko sa tubig. Laong yapon, salong yapon. Ang kadako sa pagtuo ni Pedro na nakabaklay siya tubig, giingnan ra siya ni Kristo kagamay sa iyong pagtuo. Kung saan na lang di kadako ang ako, Lord, ng Pedro, ilan ko kadako, nakabaklay siya tubig, gamay ra man din kay ito. Okay? Now, after adto nga sitwasyon nga nasabtan ni Pedro, nagamay din ang pagtuo. Nga lahi din ang plano ni Lord. Tanawa ang sinahitabo, no? Ako ang mga okay. In verse 33, dito nila nakita sa mga katauhan, ang yan na nakita nila, you really are Son of God. Ano man, kaya nakita nila ni baklay sa tubig. Now,
Does this mean nga before ni baklay si Jesus sa tubig, wa gid sila mituo na anak dili sa Dios? Diba? Basta mituo, ano man, ay ako man sila maingon. Tinuod gid anak gid ka sa Dios. Pagkakita nila. Now, that means daghan gid sa ila, wala pa'y sakto din na pagtuo. So karong hapon na igsuon, tugutin lang ko gamay sa paghisgot aning simple na subject. And I hope din mo malahain sa ato kung anong gigamit ng word kay you. Kaya mo magwigiingon ni sa Bible po, ako na mag-iawat. So atong titulan of You of Little Faith. Kung sa'yo mong gituuhan ka ron, na ihatag ni Lord sa imo. Ganyan, naminaw ta sa testimony ni Engineer Christian Agua. Hilay ba tayo? Diba? Naminaw ta. Kung sa'yo ang testimony, gusto gid siya na mahimong engineer. But somewhere along the line, nawala. Ano man, tungkol sa circumstansya. Si Pedro maugyapon. Diba? Siya nga, Lord, kung ikaw ginaig na pumamuanha sa imo sa tubig, ingon si Jesus, come. Nibaklay si Pedro sa tubig. But because kitanaw niya ang circumstansya, kita niya ang hangin nga grabe ka kusog, kita niya ang mga balon na dagko kaayo, hinay-hinay, nawala. Miubos, nilunod siya. Igsoon, sa imong kinabuhi karon, unsa ba imong gituuhan nga kaya ihatag ni Lord sa imo? O unsa imong gapangayoon sa iya? Unsa ba imong gidamgo nga iyang pagabuhaton sa imong kinabuhi? Sa ani nga sitwasyon, na somewhere along the line sa imong gahatanaw karon maglisod na. Dili ko gahisgot about kwarta lang ha. Pataghan mo sa ato, Lord, gusto na ko akong family makumpleto. Lord, gusto na ko akong pamilya madala sa iyo. Lord, gusto na ko na ang akong mga anak makagraduate ng kolehiyo, naging sila yung maabot. Lord, gusto na ko ang akong negosyo mudako siya Ginoong Diyos. Lahi-lahi tagapangayoon sa Diyos. Ang pangutana, pangutanaw na si Lord sa imong pagtuo at sa kaya iman. Because if you will look at the Bible, makita nimo nga nay mga katawhan dito nga ang ilang pagtuo mismo si Jesus gibilin. Di ba? Si Pedro libaklay sa tubig, giignan ni Jesus, you of little faith. Pero naay katong babae, nga babae no, may bilib sila ng chika-chika di ay. Muling mga marites kining babae, kining mga babae di ay. Istorya lang, mutuo na. Bakit si kita pastor, mangigok man ka. Di ba? Katong babae na naay issue sa dugo for pila ka tuig. Nga unsa paglabay ni Jesus, wala na siya nananghin kay Jesus. Unsa yang ituuhan? Makahawid lang ko sa sid-sid sa iyang sanina. Maayo po. Muna yung mga babae lagi ba? Siguro na nakayon sa iyo, grabe lagi. Malagi makahawid lagi sa sid-sid ni Jesus, lagi ulian. So mo ba? Tukuhan ko na. Paghawid niya, sa kayo ni Jesus, iyagignan ng mga disipulo, kinsay may hawid sa ako. Ningon sa iyo mga disipulo, Lord, grabe sad ka. Grabe na muna-muna na mong away makatandog sa ito. Daghan kayo kapalibot sa ato. Dari mura mo itong merkado ilang galabyan. Nantanan sila, pero ito si Jesus, superstar. Jesus! Susugin mo away tanan. Paglabay. Ningon ni Jesus, kalit kami uno, ningon din na. Kinsay nitandog sa ako. Yung siya, Lord, grabe siya ka. Sa kadagas na ako dali, mamutana ka kinsay nitandog sa imo. Kung sa gingon ni Jesus, na ay nitandog sa ako, nga nabati na ako ang gahong nga migawas sa ako. Wala naman ang hit sa iya, mihawid lang. Mutuningon si Jesus na kinsa, nahadlo ka babae ni ahong kuno siya, mido siya, ako agalon, pasaylo ako, ningon siya nga. Ayaw. Ang imong pagtuo, miayo ka rin mo. Diba? Wala ningon si Jesus, ako ni ayo sa imo. Ningon siya, ang imong pagtuo, ayo sa imo. Kung imo na pagtanawon sa lahi na po nga bahid sa kasulatan, si Gaius, kato bitawong centurion.
nga miduol siya kan Jesus, naningon siya nga ang akong anak na ay sakit, pwede ba nga imuha siyang pag-aampuan o kabaluko nga maulian siya? Kung sa ingon ni Jesus, sige, muadto na ka dito. Ingon siya nga, Lord, ayaw. Dili ko ang ayan nga muadto ka sa akong balay. Pero magtuo ko nga sa imo lang iistorya, maulian akong anak. Moton sa ingon ni Jesus, siya ko'y nakita nga inani ka dako nga pagtuo sa tibuok Israel. Ganyan siya na, paulit. Kaya ang imuhang anak na maayo na. Naay mga tao nga gi-acknowledge ni Jesus ang pagtuo, and yet kaling ni baklay og tubig, giignan niya nga kagamay sa imong pagtuo. Ito yung diferensya. Karon nga po na mga igsoon, gusto na ko nga masabtan nato kung sa dining gamay nga pagtuo. Grabe din ang utaw sa akong utok ani nga alas 2 ka adlaw di ko katulog. Siguro yan ang mag Lord, pulihan ako ni mo ang mensahe uma Lord. And then while I was studying, nasabtan ako unsay pasabot ni Lord. Ani. Okay? According sa Merriam-Webster Dictionary, familiar na siguro taan no? The Merriam-Webster Dictionary, ang unang meaning sa word nga little, which is mo'y atong familiar kay ta, is small in size or extent. Gamay siya sa, ano lang, yan kadako, gamay. Diba? Yan kadako, gamay. Yan kagamay. Yan sukod, o sakto, kan? Sakto si Daddy Elson. Ang iyang sukod, gamay. But pagbasa na ako og padayon, nakita na ko nga naabay ikaduhang nga meaning ang word nga little. What is siya naghisgot lang about sa iyang sukod? Kung dili, short in duration. So when akong gistudyhan kay aya pa ni patok tanan. Mura itong nibuto rin ako utong mamuti ni. Mauni siya. Wala di kaingon si Jesus ka Peter, nga Peter, gamay kang pagtuo. Ang yan kay pasabot is Peter, ang imong pagtuo, dako unta, pero wa nila hutay. Mubo na ang duration. So karon nga po na mga igsoon, tan-awon nato kung unsa ang atong makuha ni unsa rining pagtuo nga gamay. What does little faith mean? Kasi pasabot aning gamay nga pagtuo. Number 1. In Matthew chapter 6 verse 30, makita nimo nga ang meaning di ay una sa gamay nga pagtuo is that it is a faith that cannot comprehend the ability of God or God's ability, the magnitude of God's ability. Ang una kuno nga gamay nga pagtuo nga meaning is that isa siya ka pagtuo nga dili siya makakuha, makasabot, makakaplag, makaabot sa panguna-una kung unsa kadako ang abilidad sa Dios. Okay. Basahan na to. Matthew 6:30. Ingon si Jesus, but if God so clothes, mo tiyang giingon, kamo man ang imo ni padayon nun sa taas, ayan isgutan ani, do not be worried or do not be anxious about anything. Okay? Mo tiyang giingon nga, tanawa ko ng mga kasagbutan diha. Nabalaka ba din na sila sa ilang suoton? Tanawa ng mga langgam, nabalaka ba na sila sa ilang kanon? Yung siya ka ng mga kasagbutan nga karon gani, gasalinaan na siya o mapulihan sa sanina sa Dios. Pagkaroon niya naan na siya pagkaugma isugnod naman na. Di ba? Muna giyon siya nga, but if God clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you of little faith? Now, gitawag na po ni Lord ang iyang mga katawhan ani nga panahon o mga tao nga ugamay o pagtuo. Nga naman, timpermi sila kabalaka. Hello? Unsay lang kabalakan? Unsay lang kan? Asa sila magpuyo?
kung sa ilang trabaho, kung sa ilang negosyo, kung sa ilang kaunon, kung sa ilang ipaeskwela silang mga anak. Sigig ka bala ka. Mutong naiwan si Lord. Siya nga nga, sino mo ka bala ka, anak? Huwag mo kasabot nga, kaya na ito ihatag tanan na inyong ikinahanglan. Ngumita mo, kung mo nang basahon pa, dahil mo ni Matthew 6:30 man na, pag-abot sa 33, kung sa igingon ni Lord. Siya unahan ninyo ang gingharian sa Diyos o ang iyang pagka-matarong. O kaning tanan, ako raning i-dugang sa inyo. Now, paminawag ayo ang gingon ni Lord, anak. Siya kaning tanan, ako rang i-dugang. Umutan ako, pag idugangan ka ni Lord, paliton pa na ni mo ang idugang, dili? Hindi. Ihatag na. Ang problema, nganong gapaliton man ako? Nganong muna kang gahaguan din na ito kayo? Sakripisyuhan din mo o imuhang panahon na imbes mo doon ka sa Diyos, sakripisyuhan din mo og lahi. Why? Di ka kasali sa Diyos. That is why I always talk about it. Diba, I think last week ko ba itong ginisgutan or the previous week? Nga, usahay pang magsakit ang atong anak kung sa ino'y pangutana. Diba, pag magsakit, hilaltan, kung sa ino'y pangutana. Inom na ba? Ambal. Nakapangutana ba ka kung naampuan na ba ka? Honest. Isa sa ato nga, pag nagsakit ang anak, ang unang pangutana, naampuan na ka, wala. Wala na. Ang unang pangutana, nakainom na ba ka tambal? Pag wata ka ni tambal, pag di na makaya sa tambal, ay hindi ka mo doon sa Ginoo nga, Lord, ayuhan tayo na kong anak, Lord. Galimuan mo si Lord na last solution. Kung nagtuo ka nga tinuod ang Diyos, nga gamhanan, nga kaya niya tambalan tanan, sakit. Do you think una ka mo itong pharmacy kaysa mag-ampok? Dili. Agay, Pastor. Abi ko mag-encouragement. Encouragement ni. Ganda siguro itong tuo. Di ba? If you really believe, ang imong pagtuo, nagtuogi ka na ang Diyos makatambal. Kung sa'yo una, ampo ka o ito pag-pharmacy? I'm not against mag-to pharmacy. I'm not against ng mag-to hospital. But what I'm trying to say is this. Kung nagtuogi ka na, katungin mong giuna. Tama? Kung nagtuogid ka, nga makagraduate ang imong anak sa iyang pag-eskwela, nga mo serve Lord, kung saan may pauna sa iya? Ipasimba ba nimo? O imong ipag-group study? Tingnan ba na? Daghan mga ako ni Agi itong pagka-estudyante. Ay, kung yung lamong-lamungaan na di ba good pastor? Kaya pag-abot dito, sugod pag may buntag, overnight, di na ka tinuuna. Overnight. Kasi tinuuna. Pila ka oras na tinuuna. Kung overnight na may lang na ay 2-3 ka oras na naghilom ka tanan, ha? Kaya tuon ta. Wala, oy. Daghan ka na nitong ang istoryahan, mathematics, pero ano siya man good girl? Hindi ka ilawa ni Abin ang anak. Pero pag abot sa simba, nagtuo ka na kaya ipag-graduate ni Lord ang imuhang anak. Pero paunahon ni mo sige, pag-study lang sa dito na. Pero nagtuo ka, si Lord ang ipag-graduate. Hello? We forget the magnitude of the ability of God. Now, kung mag-isgot ko, nganong dili sayang ihatag ang 100? Hello? Kung mutaya ka. Mutana ko. Diba? Pag mutaya ka nita,
Di man pastor, 20 raman, o 20. Pero 20 sa buntag o 20 sa hapon. Pagka umana na nga 20, na nga 20. Pag imo nang tipikan paingon sa Domingo, uy! Pila be? 40 ang adlaw. Taman buta na ito kayo na konsensya ko kawakan niya sa Domingo. Sabado lang kataman. Diba? 60, 40, 80, 120, 160, 200, 240. 240. 240 yung igaso ka na lang. Okay na po sa tarik. Diba? Okay na po piat-piat. For 240, ka na lang. Lili-lisod ihatag. Pero nga nung pag-abot gani sa Ginoo, Lord, love kay ka na, Lord, bless kay ko sa imo. Pag-abot sa offering, hindi ka makahatag. Lisod kay buyan ang 100. Kabantay mo? Hello? Maghatag ang offering. Wala pa po nang naligpas, no? Karamuban sa ato, may hatag offering 20. Wala po nang nagkuhan sa 20, ha? Pero kung muhatag mo sa 20, bitaw, kinanglan pa maghago ang atong gakulit, bitaw. Kinanglan pa, puro sa plansa-plansahon pa, umog yung rayo, mga bitaw, gusto ihatag. Kakarilit. Ay, 20 o kadalan, ha? Sayon kay ihatag ang 100, igasto ang 100 basta sugal, basta bisyo. Pero pag abot sa buluhaton sa Diyos, bugaan kay 100. Nasabtan mo ninyo? Kung nagtuo ka, aning giingon sa Bible, hindi ka nga mutuo maghigos sa Diyos. Pero pagtanong mo, ang imong action, nagpakita ba, manituo ka? Hello? Kasi pareha niya itong story ni Lobo. Si Lobo, isa siya sa pinaka-inila during the 1950s. Tightrope walker. Meron kang magbakles alambre? Sa Tibok Amerika, yan na nanghihimo. Ang Twin Towers, yung gihiktan, then ibaklay sa dito, takas. Kadugayan, boring naman. Bisikleta na siya. Kadugayan ka na itong karang-karang. O, nakahanap na siya dito. Hantod niya ni Sagi siya muna-huna niya kaning Niagara Falls. Niagara Falls. Kanang falls bitaw between America and Canada. Taas na. Iyang putangan and nag-tightrope ito siya. And then siya giingon, siya nga, mutuo ba mo? Nga makabaklay ko ani pabalik na safe. So, yes, tuwi ka na, Lobo, kaya ganin mo. So gibuhat ni Lobo, baklay siya dito, balik din siya. So, alright, alipay ko mga tao, yes, wag ni duda sa imo, Lobo. Ingon na ba siya, kasi mutuo nga, makabisikleta ko patabo ko pabalik. Tuwi ka na. Buhat na po diya, balik na po siya. Pagkabot si katuloy siya, kasi mo to nga kaya na akong hanapin, ibaba nga tao, mubaklay ko dito nga balik diri. Di siya nga, tuwi ka rin, yes! Ngayon na siya nga, kinsi mo volunteer. Isang isa ka mo, may mitaas. Nga naman, kaya pagpangutan tag nituo ba ta, kitang tanan nituo. Pero pag abot sa i-prove na nimo imong pagtuo, dihan na. Nito ba ka nga kaya ka ipagawas ni Lord anang utang na asa ka karon? Hallelujah, praise God, yes Lord! God! Kaya ka pagagawas ka na, amen! Magkana ko, gisugdan na ni mo bayan. Grabe si Pastor. Tinoon na, di ba? Kung nagtuog ka na kaya na ipagawas mo na, gisugtan mo na nagbayad. Hello? Basta lagi ganito, pag-abot na ito, itong kay Lobo, kay Kigana. Pag-isgot na ako bayad sa utang, lagi. Ay, nadunggan mo. That's what I'm trying to say. Okay? Ang pagtuo na to. So, muiwan ta nga mutuo, pero ang atong action, wag mo pakita ang mutuo ta. Mutuo ba ka nga si Jesus ra ang pamaagi para maluwas ang imong membro sa pamilya? Gikan sa impyerno, nituo ka. Tuo ko, pastor. Imo ba silang isangyawan? Na naman, your actions are not showing
kung sa imong giingon imong giprubahan. Now, ang akong iskutan is the magnitude sa pagtuo. Magnitude. Kung nakabalatian ka ron, na kay sakit, and you want to be healed, mutuo ba ka na kaya ni Lord? Dagan na sa ato, yung kaya man, kaya ni Lord! Pero pagpa-check up na to, o gano'n itong ihutoy ka, ayaw na ko ni Lord, oh, thank you Lord, wala na gito'y hubak. Dagan din ka, ihutoy ka. Lagi, ito ka na akong hubak yan, kadali na. Sabi ko ba, ayaw na ka? No? Sahay, gayon ka nga gatuo, dapat wala kita. Hello. That's a sign of little faith. Wala kami tuo sa unsay kaya buhaton sa Diyos. May istorya lang ka. May istorya lang ka. Nga nito ka. Pero wag yung ganito. Wag ko nito. Okay? So, sa ito muna, little faith means you cannot comprehend the magnitude. Unsa kadako ang kaya himuon sa Diyos. No? Lord, kaya ako rin tagaan o butan, Christian, kwartahan, o palangga, o ngabana, kaya ni Lord. Amen. Mga babae ito umana, kaya mo tagaan ni Lord ala? Yung mga minyo ko gagawin. Sa mga batanon, ha? Mga batanon, ako yung sugat ng mga mama. Itagaan mo! Makatuo ba ka, anak? Yes, Pastor. Ako din ipakutana sa mga batanon, no? Isa ginanay ko mga istorya, dagan kaya akong ganahan ang invite sa ato. Ipakutana na ako sa mga batanon. Mutuo ba mo? Nga kaya mo hatagan ni Lord o born again. Palangga ka. Palangga si Lord. Kwartahan, yutaan, dili lang sa limo. Kundi daan yung kwarta. And then, palanggaon ka o imong bana, walay bisyo. Tanan di mga babae. Kinlaw mata. Yes, Pastor! Tuog yun ni. Amen! Tuogin mo! Tuogin mo yung Pastor! Ngayon, ako sa rin pangutana. Ngayon, nakipag-date-date man ka na unbeliever. Tuo man ko nga ihatag ni Lord Pastor Pero sa karon, practice lang. Hello. If you really believe, back it up with action. Action. Okay? O you of little faith. Kinahanglan makita sa likod. Ikaduha, what does little faith mean? Now, una, ang galing gamay nga pagtuo, dili siya makasapot o makakuha kung sa kadako ang kaya himo sa Dios. Ang ikaduha is that ang little faith, it cannot understand the character of God. Ang kaning gamay ko ng mapagtuo, dili siya kaya mo sabot sa unsay karakter sa Dios. Nga naman, kung saan ko man ipag-istorya, okay? Inay siya ka-simple. So many Christians nga mangayo ta kang Lord og isa ka butang, Lord, mo gini akong gipangayo, Lord, na imong ayuhon si mama, imong ayuhon si papa, Lord, ipag-graduate ko nimo, ipapasar ko nimo ani nga exam. Kumbulot na yun ni Coach Chan ganina. Ana siya nga, Lord, tutuo ko na everything is under your will. Kung mupasar ko, then God answered my prayers. Pero kung dili ko mupasar, then, sa ito yung ingon? Kung sa ingon, iyang word, kung sa iyang ingon? Ha? Kung sa iyang ingon? Ha? Kasi ingon yung question. Lord, kung imo kong ipapasal,
then iya kong gidungog ang pagampo. Pero kung dili ko mo pasar, then He is still in control. Ang Diyos paghihapon ang in control. Now, daghan mga katawhan nga nagapangayoon sa Diyos. Then pag dili ihatag ni Lord, magmahay-mahay. Hello? Lord, kung dili manggani siya ang para sa ato, hindi siya na lang din Lord. Siya na lang din Lord ba? Di ba? Kamingon si Lord, hindi lagi siya pwede para sa imo, Amex. Pwede para sa imo. Kamingon siya na Lord. Pasensya na Lord. Pwede lang yun Lord. Pwede lang yun Lord. Kamingon siya, hindi lagi pwede, Amex. Please lang Lord. Kamingon na si Lord sa imo ba? Di lagi pwede. Amex. Uyab na siya ni Blue. Hindi pwede. Pariha mo laki, Amex. Hindi pwede. Usahay mo, mangayon ka kay Lord, kabalo na ka na sa'yo. Hello? You don't know the character of God. Dili na ihatag ni Lord pag di ka kabubuon. Hello? Sabta mo ninyo? Pag kabubuon sa Diyos na mag-iuban, mag-ampo, pasaylo ako, ano ha, pasaylo ako. Nag-iuban, mag-ampo, Lord. Kaya na siya para din siya sa ako. Yun ang Ginoo din na para sa imo. Yung ganun kaingon mga kabinga din na para sa ako. Natural. Bana na sa imo silingan. Di na para sa imo. Gusto na ato pa magigibubos. Dili Lord, dili good Lord. Ako si Sarah, kana yung asawa ka si Hagar ka na. Through a little faith, cannot understand the character of God. Ang say character sa Diyos. Ihatag niya sa imo pag-una, iya kabubuton. Okay? Ikaduha, ihatag niya sa imo sa iya na timing, dili sa imo gusto. Nasabtan ba ninyo? Sa panahon na gusto niya ihatag. No? Dagan kaayo magsige message sa imo. Hi, cutie ka. Ay, ikaw po dahil loko afam. Ani, pwede na ni. Lord mo na ni Lord. Pag umagani buntag mo, chat jab mo ni mo, naging ni Lord. Kabalo, di ka mo chat na. Chat me good. Ngayon din sa imo, you're so cute, Ikins. Madali ka mong naging ni siya, Lord. Then ikaw, kanta ka dari worship leading. Kanta ka dari pag-uman, ang iya din kaya hanggaton na yung kanyo. Niya, wanna drink? Minuni ka basin din, pag naging na nyo. The character of God. God will not give you something na kabalo siya muguba sa imo. Jeremiah 29:11, sige yun. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Tagaan ka sa Diyos. Kabalo siya muguba na sa mga kinabuhi. Hindi. Pero usahay, napilion mo na ito, selo ako ha, ang Diyos gahatag sa atong insakto, pero napilion gini mo ang gihatag sa yawa. Hello? Hello? Kabalo man di ka. Deep inside you, the moment you receive Christ, the moment isunod ang Balang Espiritu sa imo, kabalo na ka kung unsay gusto sa Diyos. Pero, pilion mo ginato. Pilion mo ginato ang katong gihatag sa yawa. Nga naman, kaya katong ang gihatag sa Diyos, uy, sa mga puna, mga magsuman. Balot ng kalgikan, liog pa yung tiil. Wa man kayo makita, isang gamay. Nang gihatag sa yawa, ay, gagbaya kay tambon. Kita ni mo tanan, may makayon ka mo, ni, at least, inami man na sa negosyo. Diba? Mupalit ka, sa iyo yung nakita. Diba? Transparent. Di mo na yung kagatong gayon. Batay ka, Lord.
Kag-update ka ako, may na naman. Transparent mo siya. So, kitin si parang Christine, vitamin C. Di ba? Ano magkakadilit mo? Pero imo yung i-push. You don't know, ang mga tao magamay pagpo, they don't know the character of God. Hindi nila masabtan. Nga usahay, paminaw, as I said, encouragement man eh, that there are times na dili maayo sa imong kinabuhi. For you, dili maayo. Pero kung gadako kang pagtuo, kaila ka sa Diyos na imong gialagahan, dili niya na tugutan na gugubak sa inyo. I already shared this sa inyo sa una. Diba? Ang akong wife na, ang ginag siya din ha. Ang akong wife, before mi nagninyo, nag-date siya sa bar. On the first date niya, was siya kapasar. Ang passing was 75. Ang iyang grado, 74.5. On the second date niya, grabe preparation, tanan, nanin. Ang passing, 75 yapon. Ang iyahak, 74. At that time, grabe na siguro yung mahay sa Ginoo. Yan, ako naman ng so sabi ko, maglain yung buot, ako may mabutan. But during that last time, pag-take niya, all the circumstances were against. A week before sa iyang pag-take ni gawas ang iyang missiles. In other words, mga dili ka itong mga gipagpalupad sa Ukraine, ha? Missiles na, missiles. Missiles, ito itong pulang-pulang na gaburot-purot na hilantanin ka, katul kayo, okay, muna siya missiles. Dili ka itong pambuto, ha? No. Ni gawas. And then, hilantan siya tag-as kayo. Gayon, nagipagayo pag ilan, umod kaya nag-miso siya, gihilantan siya, nagsipon siya ubo. That was during COVID. Now, kung sa gani ang balaod sa COVID sa una, pag mag-swab gani, basta gani gaubo, positive diretso. Di ba? And kinahanglan niya mo take na swab test para i-allow siya na mo take sa exam. Now, pila ka months na study, taas kaya study. Pag-abot din dito sa balaod, dito na yun. Kaya kung bagsak siya sa COVID test, hindi siya ka-take. So, nasayang ang pila ka mula. So, dito na, hindi mo siya ngabit, din ako mo-take. Hindi ako mo-take. Kailain akong paminaw, one ako ka-study, 1 week na. Kung kailain akong paminaw. And then, kung gawas mo gano'n ini, sure din ko nga, positive tayo, kay opposite on doon. So, next one, so sabot mo ha, sige, ampo ta. Pero sabot ta, kung mo negative ang imuhang imong COVID test, mo take ka sa exam. Nigawas ang result, 2 days, a day. Ha? Di ba? 1 day, 2 days. 1 day before the exam, nigawas ang result, negative. Wa sa katuon, wa tanan, take sa exam. On the 3rd day, ipasal. Nakaimon siguro mga grabe, praise God, grabe nga, grabe kayo himo ni Lord. No, dili pa na ako ang akong dako na testimony. Because for pila ka years, mag-say man siya istorya sa ako. Akong mga kauban, kabatch na ako sa una. Akong mga kabatch, na nga lawyer na. Gahandol kong Bible study nga magtudlo dito nga si Jesus doon ang makatabang, si Jesus ang minari, si Jesus. E nagkatong mga nag-take nga di, magbinuang-binuang sa iya na Jesus na po mo. Katong mga mag-inana, nangapasar na atong pag-first nila take. Siya kami nagtudlo about Jesus. Ulaw siya. Ano ako may nabagsak, Lord? Ano nabagsak ko? So sa akin, natong muna na, kung gamay pa ang pagtuot, makay kaskin mo. Bakit, Lord? Nalagad ko sa imo. Fast forward gamay. Katong sila tanan, majority sa ila, nangapil o mga law firm. Katong mga wala ditay mga pamilya nila daan na sa gobyerno. Katong mga nag-apil o law firm. Now, ang ilang income,
parihara sa income ni Pastor Raji, di na siya trabahoan. Pero grabe kay sila na stress. To the point, ang isa sa ila, nadala na sa ospital, kay grabe na stress. Pila edad, parihara sa iya. Now, sir, unsa may akong nakuha ng lugar? Kasi akong pasabat ni Pastor, ginani ang situation. All those time, atong pila ka years, na gusto siya mag-take mo pasal. Ang iyang damgo was to be a corporate lawyer. At saan ang corporate lawyer, Pastor? A lawyer para sa kumpanya. Now, kung nipasal siya ato na exam, maglisod siya, kaya sila matanan. Either mangita silang kumpanya nga applyan, or ilang, kumbaga, mo-invite sa ila, and then, maghimo silang firm. Mura din na ang ilang option. Sa iya, kaya huwag man siya kapasal, so wala, nagpadalhin siya trabaho sa iyang kumpanya. Now, do you think it's an accident na on the day na may pirma siya sa bar hall, ganun sa, para nga ma-official ka na attorney, on that month, mo po itong naman, nga ang ilang pinakabanggiitan nga lawyer sa ilang kumpanya, kasi pa rin, ni gawas. Nga naman, kuha na sila nagkasinabot sa management. And pagkamulo ng meeting ang board, ngayon ang board, ilang board president, di ba lipasan na rin? Magulang? Kako. Kaya na ipahandos kaso. So karon by God's grace, although hindi siya kanang di-official na lawyer nila, nahimok siyang corporate lawyer. In other words, gasweldo pa siya sa iyang trabaho pag napaselect kaso, napag-siya. And now, by God's grace, we're claiming amin na niyang promotion. Okay, i-handle pagyapon siya. Kung wala, kung nipasal siya, dili siya kapasal anak na company, dili siya ma-invite as a lawyer. Na naman, naapaman itong banggiitan nila na lawyer. Diba? Dili siya makuha. Pero di-plaster ni Lord, nga pag-abot yun nga mo pasal ka, mawala siya. Di karon ang iyang income, kumpara kung yung mga kabatch na nang graduate sa una, nga nauna o kayo. And then by God's grace, siya, napapanahon mo, anhidiri, magchika-chika sa inyo, di ba? Mudugol pa rin sa ako, kumusta si Kuan? Ano na, nagka-istorya natin, ha? Kapanahon pa istorya dito. Di ba? Pero samantalang yung mga kauban na lawyer, halos din nag-ulit para sa income na wala ra mag 1/4 sa iyang hanggang. Now, let me ask you. If you know God, kaila ka sa character sa Diyos, nga dili ka niya ipahilo. Nga dili siya mabuhat o butang na daot sa iyo. Do you think mawadaan kang pagtuo? Ang gamay na pagtuo, they will not understand the character of God. Pero katong mga dagtong pagtuo, pag naay problema, Lord, salamat sa problema. Lord, salamat sa pagsulay. Kaya nga naman, kabaluta nga, human sa pagsulay, nagyo'y ganante. Diba? Katong nakaila sa character sa Diyos, di taga-atras ang pagsulay. Kay kabaluta, nakaning ang mga butang, yan lipalit. Amen? Last, katapusan. Nadala ko ito na. Last. Okay. In Matthew chapter 8, verse 22 to 27, para naman ang gigian, no? And he said to them, muni katong sa mga disciples, siya nga, why are you afraid, you of little faith? Ito nakatagpo lagi sila o kaning unos. No? Yan hadlok, yan itawag ito, mga gakahadlok sila nga umaon, gamay mong pagtuo. Sabi, gamay pagtuo, pastor. Imagine na lang muna, wala man dimensyon niya, ang kabalo sa tanan og langoy. Mag-dimensyon. Pero niya siya, gamay mong pagtuo. Nga naman,
Pagpukaw nila kang Lord, Lord sila kang Lord, mo ka na balakang nga maunsan ka, mga lumos na ta. Pagpukaw nila kang Jesus, ilo na ni bangon si Jesus, o gibadlong. Ang katong hangin, ang ulan. Kung sa iyo sa Bible, mingunong tanan. Motong niingon din sila, muna na ilang ending mo. Niingon din sila, what sort of man is this? That even the winds and the sea obey him. Pa sila kaila sa karakter sa Diyos sa ilang dialagaran. Sila kaila. Pero kung ikaw nakaisaktong pagtuo, makaila ka. Now, katapusan. Okay. The third, what does little faith mean? Unsay pasabot sa gamay nga pagtuo? Una, it cannot comprehend the magnitude of God's ability. Di niya masabtan sa kadako ang kaya mo sa Diyos. Ikaduha, it cannot understand the character of God. Di niya masabtan nga ang Diyos pag nasa itugot nga sakit sa imuha nga pagbati, na problema nga yang itugot, dili na mudaot sa imo kundi pamaagi na para ma-bless ka niya. Okay? But third, muna akong ganahan kayo. Bubalik ko ito kung definition ganina. Sa ganina, may ikaduha nga meaning sa short, ay sa little, short duration. Ikatulo, ang gamay ko ng mapagtuo cannot hold on enough to see the completion of God's word. Ang gamay nga pagtuo, dili siya makahawid enough. Panahon nga sulayan ang saad sa Diyos sa iyang kinabuhi, di siya makahawid. Di siya Lord, bahala pag-ulimit ako, Lord. Tindugan ako ni kay imo ni gisaad sa ako. Mubuhi siya pag-abot sa pagsulay. Now, mangutan na ko. How many of us, kung natin ipangayo ang Lord, nandugay kayo ni abot, and then niabot din ang pagtong, magiging up na namin. Wala ko man niabot, Lord. Kuya, wala ka ba, Lord? Ngayon rin ito ihatag. Pero wala ka ni pila sa ato nga natay palatian nga atong gigaynan. Gikling na, giayon ka ni Lord. Pag uman, yes, giayon ako pag ubok. Nakapaman lagi. You-let go na yun. In Matthew chapter 17 verse 20. Okay. In Matthew chapter 17 verse 20, and he said to them, no, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, kung naakay pagtuo pareha lang kadako sa liso sa mustasa, kung imong ignan ang kanina bukid nga mobalhin dito spikas, ang kanina bukid mobalhin dito. Nothing will be impossible for you. So, bro, bisod man na. Bisod man na. Kay galing last na ko lagi ng illustration about ani, nga pagkadungog niya ani, grabe kada ko yung pagtuon, niuli siya sa balay. Pag uli niya siya kwarto, iyang giabrihan niyang bintana, nakita niya ang bukid, iya din ditudlo. Sa ngalan ni Jesus, ikaw bukid, ugma, mubalhin na na dito, iya din isa. Sa, ugma, naging bukid ya ba? Pagtulog niya, grabe. Sayo kaya siya rin mata sa mga take. Excited kaya siya. Pag matagin na, abli-abli sa bintana, abli niya siya. Lagi! Ngunit bitaw ko nga, naragya akong kadiha. Sa kainan na ang itong pagtuo. Weakling. May matangadili, tinuod gini. Nung mawala na siya. Pero pag abot nga naya kong kayo makita, mingon ka, wala lagi. Lord, gaayo naman kakunin mo, Lord. Oh, anong umagyapon ni Be? Namagyapon akong balatian, Be. Namagyapon gaubo ko magyapon ko, Be. No, I will just use this illustration. Ito last Sunday, ang akong anak, may sunggo, di ba? Ako ang nanggigan niya. Sunggo, di siya. Pagpa-check up na mo, balakan mag-ayo yung mama, check up na mo. Nina lang nga, observahin lang, for pila ka days. There were still times na magsunggo. Napag-apoy times na magdugo. At kung na time after. Inom na siya tambal, napag-apoy.
Mangutan ko na akong akong asawa. Babe, nagdugo na po, babe. Sa akong buhaton, babe. Ito ang buhaton. Sa inyo sa doktor. Magulat. Ako din magulat. By God's grace, I think that was Thursday. So po Thursday, wala na siya. Sunday. Sometimes ilang tatakulat. Sa hindi na tatakulat. Galihok si Lord, hindi na tatakulat. Pag sa ingon sa Isaiah 55 verse 8 to 9, ingon siya, "For my thoughts are not your thoughts, and neither my ways your ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." Ganinang kadlawon man, I was meditating on this last point. Muni isulti ni Lord sa ako. Usahay igsoon, when we pray about mountains sa atong kinabuhi, unsa imong ka-picture? Pag ingon nga imong ampuan ni siya nga bukid, nga mobalhin didto, unsa imong ka-imagine? Nga pagkaugma, ang katong nga bukid, hinay-hinay ni sibog. Di ba? Hinay-hinay, lakaw. O kung di ba ka, ano rin ka ng sa Dragon Ball sa una, kalit na palibigat. Inana, amurag inana gid na milagro ba? Which is, God can do that. Don't get me wrong. But saying gingon sa Isaiah 55, siya nga, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. What if? Tinuod, gusto niya ibalhin ang bukid, pero dili sa pamaagi na iyong gusto. What if dili balhinon ang bukid diretso, kung dili iyang ibalhin bato per bato? Makahulat ka kung kanus mahurot ang bato pagbalhin. Usahay ang atong pagtuo magulis, gusto nato diretso. Kapag kaumba na, wow, milagro! No. Gusto lang mo nga, wow, milagro! Karon, pobre kini, pagkaumba, wow, milyonaryo! What if dili na nakapamaagi ni Lord? What if tagaan ka niya negosyo? What if tagaan ka niya uba-ubao? What if tagaan ka niya inani nga trabaho lang sa pag hinahinay, ipag-grow na ko na. What if inana? Dili nga diretso ka na kadaog og luto. Usahay ang atong gusto, ako'y balatian. Pag-ambo ni pastor, pag-ambo nato, wa na ko balatian. What if ang gusto niya is hinahinayon niya over a span of pila ka years? Ay na ayoko completely. Ingon ang Bible sa katong napulo ka sang laon nga giayon ni Jesus. Kung sa iyo sa Bible, wala man nga pag-ambo ni Jesus, ulian din sila. O sa iyo ni Jesus, at dito sa pare, ipakita yung pagalingon. At sa iyo sa Bible, og samtang gabaklay sila paadto sa pare, hinay-hinay silang gi-ayo. Dili one time. What if ang plano sa Diyos, ihatan niya ng imong gapangayoon, pero dili one time? Ang imong pagtuo, kaya ba mo hulat hantod ang katapusang bato mabalhin na? Pastor, pila na ko katuig si kampo alay kong bana nga maburnagin. Huwag pa magigyapon, Pastor. Buhi pa pa siya? Buhi pa, Pastor? Nakay chance. Nasagtan mo niya. Pastor, gaapon itong madala ng akong pamilya dali sa simbahan. Huwag pa magigyapon, Pastor. Kaya pa kasi mong pagtuo na hawiran yun. Samtang gaginhawa ka na, mamadala gina sila. Makatuo ka pa. Or pag-invite mo one time, ba, ka na. Ba, bakante ka, umat, ba mabuti si pastor, mga gitar. Dili lang mo pwede. Wala din, Pastor, diligid mahitabo. Diligid mahitabo. Kas ara ka mangimbitan. Mga tanaw ka ang hani. Hani si hani. Kas ara din mo i-invite yung parents. Hani. Ay, sila na ka-hani. Kapila. Umamanin mo. Si Papa dayon mo. Diba? So, dili kas Britney. Kapila. Mama. Kas ara ka yun mo, Mama. Church ka, ana nagbalay ko nga, yes na. Ana?
Kasara? Pila? Kadaghan. Nag-pray ka? Kadaghan. Ngaralan na sa Yusuf, painong di ka sa ako. Mildred. Kapila ni mo ginbay sa Yusuf, kaya niya anay. Kadaghan ka sa kadaghan ba? Kadaghan. Sometimes, really inside. Sometimes, kinaginayo ko rin. Ang imo bang pagtuo, makahulat pa. Makahulat pa. Kaya ba niya muhawin? Hantod nga ihatag ng Lord na balhin na ang katapusan ng mutong yung gingon kang Pedro. Siya nga, you of little faith. Wala siya ni imong gamay kang pagtuo, Pedro. Yan masabot. Ang imong pagtuo, mubo, ra, ang iyang ginawa. Daghan na sa ato, dagko ng pagtuo. Ang problema, mubo ang ginhawa. Ang atong pagtuo, dagko, pero way lang latay. Conclusion. So, gusto na ko ipasabot sa inyo. Nga ang gamay ng pagtuo, little faith. Little faith. It doesn't mean na gamay sa pagtuo, hindi kaya sa pagtuo. Ang pamutana, makahulat ba na ang pagtuo naman sa katapusan? Sa pag-ihatag na ni Lord ang para sa iyo. Makahulat ba ka? In conclusion, your job is not to move the mountain. You just need to have enough faith to last, to wait until the last stone has been. Hindi mo trabaho ang pagbalhid sa bukid. Ang imo lang kinanglan na ang imong pagtuo, pag-abot sa katapusan ng bato, ang ibalhin, ang imong pagtuo na pag-apa. Na Lord, imo rin yung buhaton. Imo rin yung buhaton. Imo rin yung buhaton. In conclusion, mamana, as a story lang gamay. Ako bugoy bila ko sa ang laban ko. My wife knew me for more than 11 years. More than 11 years. Kabalo siya sa kabuang, kabalo siya sa kabuukan. Pag ingon niya sa ako nga mapastor ka, kaya ingon di ko sa iya, nabuang naman siguro. Because imposible. Sa akong kalaman, makita ko na. Kasi noon, sa ibat sa akong wife, ngayon siya mapastor niya. Mapastor. And nahimo siyang best friend na ako. Hantod hinay-hinay na giusap ko tayo. Dili siya ang nag-usap sa ako, ha? Garoon ako. Dili siya ang nag-usap sa ako. Ang akong Diyos may nag-usap sa ako. Hinay-hinay. Dili ko siya dali. Pila katuig. Pila katuig. Nga naman, pila mo ka years nga naas ka niknik. Do you think inaanak ka diretsyo mauli? Pila ka years. But kung say nindot kayo, because my wife, at tumatayang akong best friend, nagpabilin ka sa ako ihapon. Di ka sa ngit-ngit ka ng pinubuhi. Hantod hinahinay ni himong gray. Hantod nga na himong off-white, dirty white. Hinahinay. Hantod nga di-plaster ko dito. Di pa ko perfect. Giminyoan ko niya. Nagaroon, makainon ko. Di-plaster dito. Di-part niya na na sa ministry. Ang dati nga, grabe kalapad. Minsan pag unsay gusto gawa sa akong baba, maglisod sa tuo, kaya nga na kumakakon. Niabot sa punto. Kapag mingon ko nga, mula gini, di na siya makapana. Makasaling na siya. Why? Because it did not happen one time. Hinahinay, gibalhin ni Lord ang matong. Hinahinay. Hantod ang matong buntod, bukid, nga ginganlan og akong garbo. Nabalhin. Ano nagpabilin, ang alaga sa Diyos. Kung nagkaroon, let's not get from me. Itsoon, ayaw give up ang tao na yung gusto dalawin. Dili na diretso. Dili diretso. But ang imong gikinanglan, pagtuko na mula ko.
Hanay mong kaayuhan sa imong balatian, na usahay dili pa nimo gahakita, pagtuo nga mula hutay. Kagawasan gikan sa utang o sa kalisdanan, pagtuo nga mula hutay. Dili diretso ang pagkayo. Usahay, it will take months, it will take years. Pero kung nakaila ka sa karakter sa Diyos, at sa iyang karakter, kung unsay iyang gasugdan, iyang gatapos. Amen. Ako gamit tanan sa pagtindog. Hallelujah. 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 Pwede ba mumuhat ko sa inyong life groups? Ito na sa inyong life group. Pag-hadol mo daan mo, pag-hadol mo daan mo. Ambot nga nung gusto ni ipabuhat ni Lord sa ako, siguro mabawaan ra nato ni karon. Form a circle, form a circle. Ayaw mo paglinya. Circle mo, circle. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Naamo karon sa inyong grupo. Naamo sa inyong grupo. I want you to take this time. Munigay paan na to. Pray for that member. Imong kauban. Pwede nimo siya duulan. Pwede nimo siya hawiran. Ampui nga ang iyang pagtuo bulahutay. Nga kadang iyang kapangayoon sa Dios, nga ang iyang pagtuo moabot sa katapusan hangtod nga makuha gina niya. Di ka kinanglan mangutana unsa, just pray. Yan po, hawiri imuhang igsuon. Hawiri, ayaw lang pag piyong sa imong mata din ha. Ampo para sa imong tapan, ampo para sa imong kauban. Declare the blessing of faith. Iampo ang pagtuo. Na Lord, ang iyang pagtuo Ginoo, mula hutay sa pagsulay, ang iyang pagtuo Ginoo magmaligon. Na ang iyang gitinguha o gipangayo imo yung ihatag. In the name of Jesus.